Sister Bernadette, paki-on po ng kamera at pa-unmute po. Sister Bernadette, Yes. is pa-kamera po, please. Okay. At ayaw. Sige, wag na sister, wag na pilitin kung ayaw, baka may ng signal. Sige, ano po katanungan, sister? Use your camera. Okay, I will allow it. Okay. Yun, ang ganda ni sister, oh. Red, Happy Valentine's. Valentine's. Ano ba yan? Ano po yung tanong, Okay. sister? Ako na lang ang magtanong sa ano niya, yung dapat itatanong ni Lynn. Saan ba mababasa yung sign of the cross? Yung mga important na ano ba? Saan mababasa ang sign of the cross? Aha. Di ba sa Bible mayroong ano yun? Mayroong mga chapter and verses. Bro Angel? Saan daw mabasa, Bro Angel, ang sign of the cross? Okay, no? So, yung ano natin, sandali. Sige. Ikaw, Bro Junray, meron kang mga talata dyan. Titingnan ko muna rito. Okay, sige. Sign of the cross, sister, no? Kung basahin natin ang unang Korinto 1:18, sabi ni San Pablo, ang cross ay kapangyarihan ng Diyos, no? At kapangyarihan sa mga taong iniligtas at kahangalan sa mga hindi naligtas. So basahin Ano natin nga na yun? 1 Corinto. 1:18. Yan, ito ang mababasa natin, sister, no? Okay. Ang Thank you. problema kasi dito, yung Bible ko, hindi siya wait lang nga, i-out sa nako. Nag-hang up yung ano mo. I-remove ko lang saglit, tapos pakita ko para makita ng ating mga, mga kapuntos din, window capture, Bible. Yan, add existing Bible, okay. Yan, so, Bible show, yan. Okay, then yan ko lang, i-crop ko lang. Crop. Sige. Crop. Sinsya na po kayo kasi Okay lang. Nakain ako dito eh. sarap ang pala ni sister niya, kumakain pala habang Ayan, no? So ito po ang sinabi sa Bible, sister, no? Ang mensahe ng tungkol sa pagkamatay ni Kristo sa krus ay kahangalan para sa mga taong naliligaw ng landas. Ngunit kapangyarihan ito ng Diyos para sa ating naliligtas. Kaya tayo nagsa-sign of the cross po, no? Yeah. At ang sabi pa ni San Pablo, sister, dito sa Filipos, okay, no? So, dito sa Filipos 3:18. Filipos. Maraming makaaway talaga sa krus ni Kristo, sister, no? Dito sa Filipos 3:18. Ilagay mo dyan. Ay, hindi talaga siya may problema talaga ang computer ko ngayon. Hindi siya. Ayan, sister, saka makikita mo, tulad ng malimit kong sabihin sa inyo at ngayon luha ang inuulit ko, marami ang namumuhay bilang mga kaaway ng krus ni Kristo. So, hindi tayo yon. Di ba? Hindi tayo yon kasi hindi tayo kaaway sa krus ni Kristo eh. Binabandera pa nga natin yan. No? At si San Pablo, nung nangaral si San Pablo, proud na proud siya sa krus ni Kristo. Yeah. Napaka-proud niya. Ayan, sa Galatia 6:14. Sabi ni San Pablo dito, no, sa Galatia 6:14, sabi po ni San Pablo ito, wag nawang mangyari sa akin ang ganon. Ang ipinagmamalaki ko, anong pinagmamalaki ni San Pablo? Ay ang kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo, sapagkat sa pamamagitan nito ang mundo ito'y patay at para sa akin at ako na may patay na rin sa mundo. Sa ibang salin, kung babasahin natin ang dating Biblia, datapot malayo nawa sa akin ang pagmamapuri maliban na sa krus ng ating Panginoong Jesucristo.
So, si San Pablo, wala siyang ibang ipinagmamapuri maliban sa cross ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya tayo, bilang tagasunod ni Pablo, sinusundan natin siya. Ating inaano talaga ang cross ng ating Panginoong Jesucristo. Pinagmamapuri natin yan. Wala tayong ibang pinagmamapuri, kundi ang cross po ng ating Panginoong Jesucristo, no? Dahil si San Pablo, gawain niya yan. At ang sabi kasi ni Pablo, unang Korinto 11:1, sabi ni San Pablo dito, maging tagatulad kayo sa akin na gaya ko naman kay Kristo. Kaya sinusundan natin si San Pablo. Ayon sa unang Korinto 11:1, no? Maging katulad kayo sa aking, babasahin natin sa ibang talata. Korinto 11:1. Tularan ninyo ako, sabi ni San Pablo. Tularan ninyo ako tulad ng pagtulad ko kay Kristo. Ayan. Kaya tinutularan natin si San Pablo na talagang inaano natin ang pag sa sign of the cross, sister. Brad John Ray, Yes, Bro Wendell. kahit ang INC, Iglesia ni Cristo, may Yan, maganda salin sa yan. Biblia na binanggit nila ang tungkol sa cross. O ay salin at meron po ito, yan no, may nihil obstat ni Baltasar at may re-imprimatur ni Jaime Cardinal Sin. Ito po yung mababasa natin. Pakinggan natin. Sinabi sa kanya ng Panginoon, lumibot ka sa lungsod, lumibot ka sa Jerusalem, at tatakan mo ng krus ang mga noo ng mga taong humihibik at umiiyak, dala ng lahat ng kasuklam-suklam na bagay na ginagawa sa loob ng lungsod. So, nabasa natin, napakinggan natin na may salin sa Biblia ang binasa ng INC ang pagtatak sa cross sa noo. Di ba gusto nila letra por letra? At itong sign of the cross, mula pa noon, ayon sa kasaysayan, ginawa na ito. Sa Europe Before Modern Times by O'Brien, page 194, the sign of the cross and the veneration of martyrs come from most ancient times. Sunday was kept holy from the time of the apostles. See, ang pag-antanda ng cross, ginawa na. At yun, mula pa sa lumang tipan, meron ng mga tanda at tatak na ilagay sa noo. Exodus Kapitulo 13:16, ang paghahandog na ito'y magsisilbing palatandaan tulad ng tatak sa inyong kamay o sa inyong noo. Ito'y pag-alala sa ginawa ni Yahweh nang kayo'y inilabas niya sa Ehipto sa pamamagitan ng kaniyang kapangyarihan. Kung noon ang paraan na iniligtas sila sa Panginoon para maipalabas sa Ehipto ay may palatandaang tatak sa kamay at tatak sa noo, ganun din ang paraan na pagligtas ng ating Panginoong Hesukristo. Panginoong Hesukristo sa cross. So, noon nang iniligtas sila sa Ehipto, itong palatandaan na ito ay ginagamit talaga nila sa Deuteronomio Kapitulo 6, versikulo 7 hanggang 9, ito ang ating mabasa. At iyong ituturo ng buong sikap sa iyong mga anak. At sa iyong sasalitain tungkol sa kanila. Pagka ikaw ay nakaupo sa inyong bahay, at pagka ikaw ay lumakad sa daan, at pagka ikaw ay nahihiga, at pagka ikaw ay bumangon, at iyong itatali na pinakatanda sa iyong kamay at magiging pinakatali sa iyong noo. At iyong isulat sa itaas ng pintuan ng inyong bahay at inyong pintuang daan. So ano po ba yun? Kung gusto nila ng letra por letra, balikan natin si Ramel Salamat, Barba Brad mismo. Wendell. Yes? Salamat.
Okay, Very informative. yun po kapatid. Salamat. Bro